Breaking news ngayon. Ano anya yan, Mr. Maravillas? Ayan po. Sabi dyan sa balita ng Inquirer, Vice President Sara Duterte criticizes President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. Naging critic na po si Inday ng ating Pangulong. Masamaan niya, Mr. Maravillas, na pangitain. Matagal na po na may masamang pangitain po. Simula pa ng panahon ng tambaluslos. Nauna nga po sila sa Katniel. Kaya lang po, wala pang public admission yata. Igawan niya, Mr. Maravillas, intriga ka na naman. Hindi po ako nag-intriga. Tama yung mga siguro. Yung mga hula. Matapos na magkaiwalay po yung Katniel, ang susunod malamang yung Uniteam. Di ba? Yun ang mga lumabas sa social media na mga haka-haka. Pero po, lilinawin natin, wala po akong kinalaman dyan. Kasi yung ilang mga critics natin, tayo yung inaakyos na pasimono. Sabi nga po natin, wala man tayong impluwensya. Analyst man lang po tayo. Nag-aanalisa ng mga kaganapan. Poncio Pilato naman po tayo. Ogas kamay. Sabi ko po sa inyo, kung sila'y maghihiwalay, wala man tayong kinalaman dyan. Kung di, ang dahilan niyan, sila, lalo na po si Inday. Di niya, Mr. Maravillas, yung possible na mga susunod na pangyayari. Malamang maging Santa Mama II po si Inday. At ito yata yung simula. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, may may mismong statement siya. Iparinig ko po sa inyo mamaya. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Meantime, sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor, Security Bank Building, Langco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, contact Jilon Maravillas, cellphone number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, madaling sabi, galit si Inday po. Yung buong kampo niya siyempre. Dahil sa pagpasok sa peace talks at amnesty para sa mga rebelde. Pero bakit niya, Mr. Maravillas, pinablik ni Inday yung kanyang pagkontra? Hindi na ba niya sila nag-uusap ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Iwan ko po. Baka hindi na po in good terms. Pero sa parte ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, sabi baga ng ating Pangulong Bongbong after the Tambaluslos issue, forever BFF sila. Kasi ang mga ganitong bagay dapat as it is in contradiction with the policy ng administration, dapat dinidiscuss niya ito, mga kababayan, privately sa ating Pangulong Bongbong. At saka bakit siya nakikialam dito po? Ang dapat na tutok lang niya kung paano
paunlarin yung pagbabasa. Yung skills, mga kababayan, ng mga bata, bagsak po. Sabi ng studies po sa World Bank, o di ba niya, Mr. Maravillas, based doon sa Okta Research, sa survey na Okta Research, top-notch sir yung DepEd, si Inday. Opo, kaya lang yung isa pala sa mga kasama sa Okta, campaign strategies niya. But anyway, going back dito sa ating topic, ito siya. Sabi diyan, Vice President Sara Duterte criticizes President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. She also says the government's joint statement with the NDFP to resume peace talks is an agreement with the devil. Matindi talaga niya, Maravillas, yung bibig ni Inday. Nagliliyab, speaking fire. Kanino pa po magmana? Talaga niya, Mr. Maravillas, ganon. Kaya nga po, mag-isip-isip tayo sa 2028. But anyway, mga kababayan, iparinig ko sa inyo, yung audio lang po, baka kasi ma-restrict tayo. Ipakita ko muna sa inyo yung video statement niya po. Ayan siya, mga kababayan. Pahayag, December 4, 2023. Official na payag po ng Office of the Vice President. Naka-DepEd pa siya rito. Sa susunod niya, Mr. Maravillas, parang kinita ko na. Tatanggalin na yung damit na may DepEd ni Inday. Malamang po, ito na yata ang simula, mga kababayan, ng pagiging linlin ni Inday. Pakinggan po natin yung kanyang statement. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga minor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan.
Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Ayun, mga kababayan, malinaw. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang basa mo. Ito na po yung simula. This is the first open statement ng pagkontra po ni Inday sa policy ng ating Pangulong BBM. BBM. So, makikita po ninyo. Siguro, maulaan na ninyo kung sino yung susunod na Katniel. Now, ngayon, mga kababayan, sa latest na nakuha nating information, inside story, baka maya-maya or bukas, magpalabas na rin po ng statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos in response dito sa naging public statement po ni Inday. O ngayon, di na tayo dadagdag pa ng kung ano-anong mga theories. Abangan na lang po natin ang mga susunod na mangyayari. And I think it will be exciting. Kaabang-abang po. Ayos? O baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.